Magandang araw mga bata. Pag-aralan natin sa ESP4 ang pagkakamali ko, itutuwid ko. Magaling mga bata. Siya nga pala, paano mo tatanggapin ang iyong sariling pagkakamali? Matutuwid mo ba ng bukal sa iyong kalooban ang mga pagkakamaling nagawa? Magaling! Yan ang mabuting gawi. Narito ang ating layunin na magsisilbing gabay sa leksyong ito. Pagtanggap ng sariling pagkakamali at pagtutuwid ng bukal sa loob. Kailan mo masasabi sa iyong sarili na ikaw ay nakapagpasakit sa kalooban ng iba? Tama, mga bata. May mga pagkakataong nakagawa tayo ng pagkakamali at nakasasakit sa damdamin ng ating kapwa-tao nang hindi natin namamalayan. Nangyari na ba sa iyo ang ganito? Magaling mga bata! Katulong ni Carla ang kanyang buong pamilya sa paggawa ng kanyang parol. Habang bitbit niya ito, nasagi siya ng isang batang nakikipaghabulan sa kaklase nito. Dahilan upang mahagis ang bitbit na parol ni Carla at nasira ito. Halos umiyak na si Carla sapagkat mahuhuli na siya sa kanyang klase at nasira pa ang kanyang proyektong parol. Naku, paano na yan? Wala na akong ipapasa kay ma'am, himutok ni Carla. Pasensya na, hindi kita napansin kasi naghahabulan kami. Paumanhin ng batang nakasagi. Tutulungan na lamang kita ang mabuo ulit ang parol. Wika pa ng batang nakasagi. Pumayag naman si Carla at magkasama silang nagpaliwanag sa guro kung bakit nasira ang parol. Nang araw ding iyon ay magkatulong na ang dalawang bata sa pagbuo ng parol ni Carla. Magkasama nila itong ipinasa sa guro at naging magkaibigan pa silang dalawa. Ang paghingi ba ng paumanhin ay ang tamang gawi ng batang nakasagi sa parol ni Carla? Walang tao dito sa mundo na namumuhay na walang pagkakamali. Subalit, ang pahayag na ito ay hindi natin dapat abusuhin. Nararapat itong gawing panuntunan upang maiwasan ang pagkakamali at makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Isang positibong kaugalian ang paghingi ng paumanhin na dapat makasanayan mo bilang isang bata. Kinakailangang isapuso at isabuhay ang mga natutuhan sa naranasang pagkakamaling nagawa upang maiwasang makasakit ng damdamin sa iba at hindi na ito maulit pa kailanman. Ang pagtanggap ng sariling pagkakamali at pagtutuwid ng bukal sa loob ay tanda ng pagiging mahinahon at maunawain sa damdamin ng kapwa. Ito ay nagtataglay ng kabutihan at magandang asal. Mga bata, may 10 akong katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Unang katanungan. Pinapatawad ko ang aking kaibigan na humingi ng paumanhin sa akin. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam.
Pangalawang katanungan. Ikinagagalak ko ang paghingi ng tawad kapag ako ay nagkasala sa iba. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. Ikatlong katanungan. Hindi bukal sa aking kalooban ang paggamit ng salitang sorry. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. Pang-apat. Hindi ako mapakali kapag may tampuhan kaming magkakaibigan. Kaya taos-puso kong aayusin. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. Panglima. Gusto kong gawin ang mga mabubuting bagay pero may mga pagkakataon na ako ay nagkakamali din. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. Pang-anim. Ayaw kong aminin ang nagawa kong kamalian. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. Pang-pito. Masaya ako kapag may nasasaktan akong tao. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. Pang-walo. May mga pagkakataong hindi ko sinasadya ang aking pagkakamali. Kaya kusa akong humihingi ng tawad sa taong nasaktan ko. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. Pang-siyam. Kahit may nagawang kamalian ang kaibigan ko, ay kinakausap ko pa rin siya. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. Pang-sampo. Hindi ko tinatanggap ang bunga ng aking kamalian. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. Magaling! Tama ang iyong sagot. Hanggang sa muli mga bata, naway gabayan tayo ni Allah sa pang-araw-araw na gawi at laging tandaan walang perpekto dito sa mundo. Maraming salamat.